Ayan na, Japan handang palubugin ang aircraft carrier ng China kung sakaling magtangkang umatake ang komunista sa Taiwan. Oo, tama ang narinig nyo. Tinawag pa ng China na sheer fantasy o imahinasyon lang daw ito. Pero halatang nanginginig ang tuhod nila dahil nagbanta silang magbabayad daw ang Japan ng painful price kapag nakialam ito. Pero hindi lang yan. Habang umiinit ang tensyon sa dalawang bansa, ang Taiwan ay magbibigay ng pondo para palakasin ang mga base militar dito mismo sa Pilipinas. Bakit? Dahil tayo ang huling linya ng depensa. Samantala, 33 barko ng China ang naglilibot ngayon sa West Philippine Sea. Tila naghihintay ng utos para umatake. At ang pinakamalaking pangamba, may plano manong magtayo ng monitoring station ang China sa Baho de Masinloc. Ibig sabihin, gusto nilang bakuran ang mismong bakuran natin. Sobra na ito. Nakaalerto rin ang Amerika at malinaw na hindi sila papayag dito. Kaya tara, simulan na natin. Ayon sa mga lumabas na report, na agad namang pinalagan ng China. Pinag-aaralan daw ng Japan ang mga senaryo kung paano nila palulubugin ang pinagmamalaking aircraft carrier ng China. Ito yung Liaoning o kaya naman ang Shandong. Isipin nyo yon mga kahistoryador, ang aircraft carrier ang simbolo ng kapangyarihan ng isang bansa sa karagatan. Ito yung lumulutang na airport na may kargang dose-dosenang fighter jets. Kapag pinalubog mo yan, parang sinampal mo sa muka ang buong puwersa ng China. Bakit ito pinag-uusapan? Kasi nga, ang China ay walang tigil sa pagbabanta sa Taiwan. At ang Japan, alam nila na kapag nakuha ng China ang Taiwan, ang susunod na target ay ang kanilang mga isla, lalo na ang Senkaku Islands. Siyempre, hindi nagpahuli ang China. Galit na galit ang Beijing. Ayon sa report ng Global Times na mouthpiece ng gobyerno ng China, tinawag nilang sheer fantasy o purong kahibangan lang daw ang plano ng Japan. Sabi nila, hindi nyo kaya ang China. Pero alam nyo, sa mundo ng military strategy, kapag ang kalaban mo ay nagre-react ng ganito kagrabe, ibig sabihin, natamaan sila sa ego. Natatakot sila na baka totoo nga ang kakayahan ng Japan. Huwag nating kalimutan, ang Japan ay may isa sa pinakamodernong navy sa buong mundo. Mayroon silang mga Izumo-class destroyers na ngayon ay kino-convert na para maging aircraft carriers din na kayang maglunsad ng F-35 Lightning II stealth fighters ng Amerika. Kaya hindi suntok sa buwan na kaya nilang wasakin ang barko ng China. Ito ay isang warning shot na nagpapahiwatig na hindi na magpapabuli ang mga kaalyado ng Amerika sa Asya. Dahil sa banta ng Japan, rumespak ang China ng salita. Sabi nila, magbabayad daw ng painful price ang Japan kung ito ay makikialam sa issue ng Taiwan. Ano ang ibig sabihin ng painful price? Ito ba ay nuclear war, economic sanctions, o totohanang paglusob sa Tokyo? Nakakatakot pakinggan, pero kailangan nating unawain. Ang China ay sanay sa wolf warrior diplomacy. Ito yung estilo nila ng pananakot na parang siga sa kanto. Pero bakit sila ganito kaagresibo? Dahil alam nila na ang alyansa ng Japan, Amerika at Pilipinas ay isang pader na hindi nila kayang tibagin. Kapag sinabi nilang wawasakin o paparusahan ang Japan, ito ay senyales ng desperasyon. Alam ng China na kung gagalaw ang Japan para tulungan ang Taiwan, mahahati ang puwersa ng China. Hindi nila kakayanin na makipaggyera sa harap ng Taiwan Strait habang binobomba sila ng Japan mula sa hilaga at ng mga Amerikano at Pilipino mula sa timog. Dito pumapasok ang galing ng ating mga kaalyado. Ang Amerika ay nakatayo sa likod ng Japan. Sabi nga sa ironclad commitment ng US,
Anumang atake sa Japan ay atake sa Amerika. Kaya ang banta ng China, hanggang salita lang yan sa ngayon. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Ang painful price na sinasabi nila ay pwedeng mangyari sa dagat. Samantala, ayon sa isang report mula sa Amerika, partikular na sa mga defense analysts, hinihimok ngayon ang Taiwan na pondohan o magbigay ng pondo para sa pag-upgrade ng mga base militar sa Pilipinas. Teka, bakit gagawin ng Taiwan iyon? Bakit sila gagastos para sa atin? Simple lang ang sagot. Tayo ang kanilang rear guard o likurang depensa. Sa usaping militar, kailangan mo ng fallback position. Dahil sa lapit ng Pilipinas sa Taiwan, ang ating mga isla sa norte, lalo na ang mga nasa ilalim ng EDCA sites o Enhanced Defense Cooperation Agreement ay napakahalaga. Kung magkakaroon ng gyera, dito manggagaling ang supply, dito magpapahinga ang mga eroplano, at dito manggagaling ang resback ng Amerika. Gusto ng US na magtulungan ang Taiwan at Pilipinas. Imagine ninyo ito, ang pera at teknolohiya ng Taiwan isasama sa tapang ng sundalong Pilipino at sa estratehikong lokasyon ng ating bansa. Isa itong bangungo para sa China. Ayaw ng China na nagkakaisa ang mga kapitbahay niya. Gusto nila watak-watak tayo para madali tayong bulihin. Pero ngayon, nakikita natin ang pagbuo ng isang iron wall sa Pacific. Sinasabi ng US report na dapat tumulong ang Taiwan na pagandahin ang ating naval bases at airfields. Bakit? Para mas mabilis makapag-respond ang mga Amerikano at pati na rin ang ating sariling hukbo kung sakaling magsimula na ang tutukan. Hindi ito pagiging sunod-sunuran, mga kahistoryador. Ito ay pagiging matalino. Ginagamit natin ang resources ng ating mga kaalyado para palakasin ang sarili nating depensa. Protektado na tayo, libre pa ang upgrade. At hindi lang ang Taiwan ang gustong tumulong. Ang Japan na kanina ay pinag-uusapan nating handang lumaban ay may regalo rin sa atin. Kinumpirma ng mga balita na ang Pilipinas ay kumikilos na para makakuha ng 5 pang TC-90 patrol aircraft mula sa Japan. Ano ba ang TC-90? Ito ay mga eroplanong pang-surveillance. Mata ito sa langit. Sa panahon ng digmaan o kahit sa panahon ng tensyon, information is power. Kung nakikita mo ang kalaban, kaya mong paghandaan ang galaw nila. Ang mga TC-90 na ito ay gagamitin ng ating Philippine Navy para bantayan ang ating exclusive economic zone. Sa lawak ng ating dagat, kailangan natin ng mabilis na mata. Ang Japan, alam nilang kailangan natin ito. Binibigyan nila tayo ng armas at kagamitan, hindi dahil naawa sila sa atin, kundi dahil alam nilang ang Pilipinas ang unang depensa laban sa paglawak ng China. Kung matibay ang Pilipinas, ligtas ang Japan. Ganyan ang laro ng geopolitics. Magkakakampi tayo sa iisang laban. Isipin nyo ang eksena, mga eroplano ng Pilipinas lumilipad kasabay ng mga fighter jets ng Amerika, habang sa baba ay nagpapatrolya ang ating mga barko. Ito ang imahe ng modernong hukbong sandatahan na unti-unti nating nakikita. Nakaka-proud, hindi ba? Hindi na tayo yung bansang puro lumang barko lang ang gamit. Nag-a-upgrade na tayo at suportado tayo ng pinakamalalakas na bansa sa mundo. Pero mga kahistoryador, habang nagpapalakas tayo, ang kalaban ay kumikilos din. At ito ang nakakabahala na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kamakailan lang namataan ang 33 barko ng China sa West Philippine Sea. 33. Hindi ito simpleng pangingisda. Ito ay isang puwersa. Ito ay tinatawag sa military terms na swarm tactics. Dinidistract nila tayo, pinapagod at tinatakot sa dami nila. Para silang mga langga na unti-unting sumasakop sa pagkain na hindi naman sa kanila. Ang mas nakakatakot,
May babala si dating Justice Antonio Carpio. Sabi niya, posibleng magtayo ang China ng monitoring station o radar base sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Alam niyo ba kung gaano kalapit ang Bajo de Masinloc sa Zambales? Sobrang lapit lang. Kapag nagtayo ang China ng radar dyan, para na rin silang naglagay ng CCTV sa loob ng kwarto natin. Makikita nila ang bawat labas-masok ng eroplano sa Clark Air Base. Makikita nila ang galaw ng ating Navy sa Subic. Literal na hubad ang ating depensa kung hahayaan natin silang magtayo ng estruktura dyan. Ito ang dahilan kung bakit naka-high alert ang ating mga kaalyado. Ang Bajo de Masinloc ay isang red line. Kapag tinayuan yan ng base militar ng China, kontrolado na nila ang buong northern part ng South China Sea. Kaya naman ang Amerika at Japan ay todo suporta sa atin dahil alam nilang hindi pwedeng mangyari ito. Ano ang plano ng China? Simple lang, victory without fighting. Gusto nilang makuha ang teritoryo natin sa pamamagitan ng takot at dami ng barko nang hindi nagpapaputok ng baril. Ito ang tinatawag na gray zone tactics. Pero nagkakamali sila kung akala nila ay tiklop na ang Pilipinas. Ang Mutual Defense Treaty sa Amerika ay hindi lang papel. Ito ay sumpaan na kapag inatake ang barko ng Pilipinas, inatake na rin ang Amerika. Kaya pansinin nyo, palaging nasa paligid ang mga US Aircraft Carrier Strike Groups, ang USS Ronald Reagan, USS Nimitz o USS Carl Vinson. Kapag dumaan ang mga yan sa West Philippine Sea, tumitiklop ang mga militia vessels ng China. Tumatabi sila. Bakit? Dahil alam nila na ang isang US aircraft carrier ay may mas malakas na air force kaysa sa buong air force ng maraming bansa. Oo. Balikan natin ang Japan. Sabi nila, painful price daw ang ibabayad ng Japan. Pero sa totoo lang, ang China ang dapat kabahan. Ang Japan ay may mga Izumo-class helicopter destroyers na ngayon ay kino-convert na para maging full aircraft carriers na kayang maglunsad ng F-35B Lightning II stealth fighters. Ang mga eroplanong ito ay hindi nakikita ng radar. Bago pa malaman ng China na nandyan sila, tapos na ang laban. Ito ang pincer attack na kinatatakutan ng Beijing. Sa norte, nandyan ang Japan at ang mga missile nila. Sa silangan, andyan ang puwersa ng Amerika, galing Guam at Hawaii. Sa timog at kanluran, andyan ang Pilipinas na nagsisilbing unsinkable aircraft carrier at base ng operasyon. Kasama pa ang suporta ng Australia na papaligiran ang China. Ang Pilipinas ay hindi napapayag na apihin ang pagbili natin ng mga BrahMos missiles, ang pagkuha ng mga TC-90 mula Japan, ang pagpapatibay ng EDCA sites kasama ang Amerika. Lahat ito ay paghahanda. Sabi nga sa Latin, si vis pacem para bellum. Kung gusto mo ng kapayapaan, maghanda ka sa digmaan. Ang laban sa modernong panahon ay hindi paramihan ng tao, kundi pagandahan ng alyansa at teknolohiya. At sa aspetong yan, lamang na lamang tayo. Kasangga natin ang mga bansang may pinakamalakas na militar sa kasaysayan ng tao. Ang pondo na gustong ibigay ng Taiwan para sa ating mga base, tanggapin natin yan bilang ambag sa ating seguridad. Ang mga eroplano ng Japan, gamitin natin para bantayan ang bawat pulgada ng ating teritoryo. Tandaan nyo, ang China ay malakas lang tingnan dahil sa propaganda. Pero kapag hinarap na sila ng nagkakaisang puwersa ng Japan, Amerika, Pilipinas at Taiwan, ang alyansang ito ay pader na hindi nila kayang tibagin. Ang fantasy na sinasabi nila, baka maging bangungot nila kapag totoong lumubog ang kanilang mga ipinagmamalaking barko. Kaya mga kahistoryado, ano sa tingin ninyo? Tama ba na tanggapin natin ang pondo ng Taiwan
para sa ating depensa. Naniniwala ba kayo na kayang palubugin ng Japan ang aircraft carrier ng China? I-comment nyo sa baba ang inyong mga saloobin para malaman din namin. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-share nyo ito para malaman ng iba ang totoong nangyayari. At syempre, mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat sa panonood. Mag-iingat kayo palagi.